nangyayari ba sa buhay nyo? May mga sitwasyon na parang, alam mo, parang kailangan may katulong ka mag-pray. Meron ba kayong mga pangalan o mga isip na, ay mga mukha na pumapasok sa isip nyo kapag alam mo na may kailangan ko na magpe-pray sa akin. Yan, may mga naiisip ba kayong mga taong magpe-pray sa inyo? At nawa, meron nga tayong mga prayer partners. Sabi nga sa 1 Timothy 2:1-8, ginawa ko na lang Tagalog para mas malinaw na. Sabi dito, una sa lahat, pinapakiusap kong ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipanalangin nyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Next verse, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Binigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ng mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Yan, yun po yung verse natin na pag-uusapan. At sabi nga dito, bawat isa sa atin, di ba, siguro may mga frustrating experience na daw tayo sa pagpe-pray ng mga taong pinagpe-pray natin na parang pinag-pray ko naman, pero parang wala naman nangyari. At minsan, sinisisi nga daw natin yung baka kulang tayo sa faith o kaya baka may kasalanan tayong ginagawa kaya hindi nasasagot yung prayer natin. Pero ang real problem daw dyan ay baka hindi daw natin alam kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagpe-pray sa ibang mga tao. Kasi ang scripture nga makes it clear that when we pray for others, certain principles should be followed. Meron talagang mga tinuturo yung Bible na dapat gawin tungkol sa mga ipinagpe-pray natin. Kaya sabi nga, let's take a closer look at the people the Bible instructs us to pray for. Sino-sino ba yung mga taong dapat ipag-pray daw natin ayon sa Bible? Number 1, those in authority. Yan. Ang isang number 1 na nasa listahan na pinapapray ng Bible sa atin ay yung mga leaders, ibig sabihin lahat ng mga namumuno. Yan, kasama na dyan yung presidente, congress, yung mga senador natin, mga mayor, mga boss sa trabaho, o yung lahat ng mga under ng leadership. Mga under ng leadership nila. We are to intercede on their behalf, taking their needs to the Lord, na pinagpe-pray natin yung natulungan sila ni Lord, maging mabait sila sa'yo, gano'n. At saka sa mga boss, parang ko na rin naman sa gobyerno, Lord, tulungan niyo po si mayor na paboran niyo po yung mga scholar, tulungan niyo po yung ayuda, ganyan-ganyan, di ba? Yung mga, parang, Lord, tulungan niyo siya na gumawa ng mga batas na talagang maka-Diyos, ganto-ganto. Ayan, at sabi nga sa 1 Timothy 2:2, ayan nga, yung ipanalangin niyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Kasi kapag kung ano man ang gawin ng gobyerno natin o ng mga leaders, syempre maapektuhan tayo. Di ba kasi sabi dyan, para makapamuhay daw tayo ng tahimik. Kasi kapag magugulo yung mga nailagay sa posisyon, gugulo rin lahat ng mga tao. Hindi tayo rin, di ba, magugulo yung pamumuhay natin kung masasama o hindi marurunong yung mailagay sa pwesto. Ayan, tapos sabi nga dito, di ba yung moral decline sa bansa, dito sa Pilipinas, parang ang hirap na magtiwala sa mga politiko kasi may mga corrupt, may mga kinukuha yung pera ng taong bayan. Parang nawawala na yung mga tiwala ng tao sa mga leaders, di ba? Pero sabi nga dito, kung nakikita natin nagiging ganun yung sitwasyon ng mga leaders o ng mga nakaupo sa gobyerno, ay kailangan talaga na i-renew daw natin yung commitment natin na ipag-pray talaga yung mga leaders. Kasi hindi magkakaroon ng pagbabago kung hindi natin sila ipagpe-pray. Na Lord, i-bless niyo po ang presidente namin, tulungan mo po siya na magkaroon ng gabay ng Diyos, magkaroon po siya ng mga maka-Diyos na counselor, di ba ganun? At sabi rin dito, we should pray that every person who runs for public office as well as those appointed would fear God and acknowledge Him as Lord. Yan, tuwing nagkakaroon ng eleksyon, di ba? Na ipinapanalangin dati dapat na yung mga mailuklok talaga, maka-Diyos, ina-acknowledge nila na hindi yung, di ba, isipin nyo paano kung yung maging mayor natin ay antay sa Diyos. Di ba, ayaw tanggapin si Jesus. Di paano kung ipasara niya yung mga church ng Muntinlupa, di ba? Yung parang ganun. Kaya ganun talaga ka-importante na ipag-pray natin yung leaders kasi
maapektuhan tayo sa pamumuhay. Paano kung ganid yung namumuno? Lahat ng pagkain ng para sa mga mahihirap, kinuha niya lang. Di ba? Dahil lalong naghihirap po yung mga tao. Kaya dapat talaga, yung kung sino yung mailuklok, talagang makadiyos siya at may pagmamalasakit siya sa mga tao. Tapos sabi nga rin dito, at syempre, nakasalalay yun sa prayer natin. Sabi rin dito sa, with ungodly men in authority, yung binasa nating verse kanina, kapag ang nailagay talaga sa pwesto yung masasama na mga leader, naku po magkakagulo. May napanood nga ako dati na na balita nakalimutan ko lang anong bansa yun. Grabe, nagrarambulan yung lahat ng mga tao kasi yung leader daw nila, wala nang pake, masama kasi yung naging pangulo. Tapos, parang wala siyang pakialam sa mga tao kung mahirap. Padalang nawawala na sila ng pera, tapos wala na silang makain. Parang nakawan, gulo, parang gerahan na yung mga tao doon sa bansa na yun. Pero, walang pake kasi yung leader nila. Kaya diba, isipin nyo kung hindi talaga magiging marunong, mga marurunong, mga wise, tsaka makadiyos yung magiging leaders natin, magugulo yung pamumuhay natin. Diba? Kaya parang kawawa yung mga bansa na yun na nailuklok nila mali. Mga talagang walang pakialam sa kanila. Kasi ungodly leadership creates conflict and strife. Diba? Kaya talagang tingnan nyo kapag panahon ng eleksyon, may mga pastor, diba, na nagsasabi, ipag-fasting natin to, yung mga church, tinatawagan na, pag-pray po natin ang ating eleksyon, ganyan. Kasi hindi pwedeng hindi tayo para magkaroon ng concern doon kasi maapektuhan talaga tayo. Kaya sabi nga sa Kawikaan 29 verse 2, kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit, kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Di ba? Kaya ganun yun yung bagay na yun. Kaya sabi naman dito ni Apostle Paul, di ba? Sa 1 Timothy 2:1, yung sabi niya, Paul exhorts us to pray. Ang ibig sabihin ng exhort sa Bible ay encourage strongly. Ibig sabihin talagang, sinasabihan tayo ni Apostol Pablo na talagang manalangin tayo ng, talagang para i-push yung bawat isa na mag-pray. Kasi, kailangan natin ipanalangin lahat ng mga namumuno, mga leaders. Kasi, we should pray that they will see the problems that plague our society from God's point of view. Di ba kailangan makita ng mga namumuno, halimbawa, mayor natin, si Mayor Biason, di ba? Parang kailangan pag-pray natin, Lord, makita naman po ni Mayor na kailangan po ng ng magkaroon ng ganitong mga proyekto, malaman po niya na kailangan ng ganito. Kasi yun nga, di ba? Parang yung mga pagka hindi pag hindi sila pinag-pray, hindi nila maiisip na oo nga dapat pala kunwari alam niyo yung panahon namin na nag-aaral pa kami. Mayor nun si Aldrin San Pedro. Okay naman, nilibre naman yung tuition namin. Kaso wala kaming allowance gaya nyo. Diba? Kaya noon pinagpe-pray namin, Lord, nawa po yumaman pa po yung Muntinlupa. Nawa po magkaroon ng mga scholarship. Parang nung panahon namin hanggang makagraduate, di kami nakaranas ng ganun. Pero kayo, dahil marami na nag-pray noon, kayo na yung nakikinabang ngayon, di ba? Na nung naging mayor si Presnedi, biglang dumami yung mga yellow card, mga scholar at mga ayuda, di ba? Kaya nakakatuwa kasi pinagpatuloy nga rin yun ni Mayor Biason, di ba? Kaya ayun, parang may mga pag-pray natin na, Lord, dati yung mga tao walang bahay, ganyan. Lord, makita po ng mayor namin na kailangan po ng mga pabahay, kailangan po ng mga pagkain sa ganito, ganyan. Kailangan po dumami yung ganito. Kaya yung pinagpipray natin yun para sa ganon, masolusyonan. Kaya yung una? Ipag-pray natin yung mga nasa authority, di ba? Pangalawa, the body of Christ. Ito yung sinasabi ng Bible na ipag-pray. Sabi nga, sa Ephesians 6:18, at manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng Banal na Espiritu, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ayan. Kaya sabi nga, we are to pray for the body of Christ. Pag sinabing body of Christ, hindi lang tayo yon, hindi lang Sendalite Putatan. Kundi lahat talaga ng church, lahat ng mga Kristiyano, pwede mo rin ibanggit sa prayer mo, Lord, pagpalain niyo po ang Victory, ang COP, CCF, lahat ng mga kilalabong church at ang mga small churches po, lahat ng kabuuan ng Sendalite, ganyan. We are responsible for praying for all the saints. Di ba? Lalong-lalo na, alam niyo rin naman yung mga nangyari sa buong Sendalite din, di ba, ng mga nakaraan. Kaya hanggat hindi natin nakikita yung gusto natin na kalooban ng Diyos sa bagay na yan, patuloy pa rin tayo nagpe-pray para sa buong Sendalite, di ba? At hindi lang ang pastor natin o mga ka-churchmate natin pinagpe-pray natin, banggitin mo rin yung mga taga-proper, taga-main, taga-ganto, di ba? Yan, isama natin sila sa kasi body of Christ tayo. At kapag pinagpe-pray natin yung bawat isa, mas lalong nagiging maraming naliligtas, di ba? Na mga tao. Yan, at sabi nga daw, one part of the body of Christ is under persecution.
kailangan din natin pag-pray yung ibang part ng body na yung mga pinapersecute, yung mga kapatiran nating mga Kristiyano sa China, sa North Korea, 'di ba, sa Russia, yung mga nasa Middle East, mga kunwari Afghanistan, yung mga bansa, yung mga lugar na talagang nakakatakot maging Kristiyano, 'di ba? Talagang papatayin sila kapag kaya maraming ngayon sa buong mundo na mga pinapersecute pa ring mga Kristiyano. Kaya naman talagang dapat ipag-pray natin sila na Lord, tulungan niyo po sila na mailigtas sila. Tsaka dumami pa po ang mga Kristiyano sa mga bansa na to. Maging i-bless niyo po yung mga pagtitipon nila na hindi po sila mahuli, ganun. At marami pa po silang masyaran. Lalo na yung napanood ko ang video na yung grabe sa North Korea, sobra talagang nakakaawang tao ka kapag doon ka pinanganak. Lalo na pag naging Kristiyano, parang wala na talagang mabubuhay sa grabing ginagawa sa kanila. Tsaka di ba yung mga napanood din nating video sa China kung gaano kagrabe, di ba yung maging grabe sila i-persecute doon. Kaya kailangan natin panalangin na tumatag sila sa Panginoon. Tapos yung sa naman, di ba another part is lukewarm. Sa ibang part naman ng body of Christ, kagaya sa Amerika o sa ibang mga lugar na malaya maging Kristiyano pero malamig sila, parang maligamgam. Kasi nga, dahil nga sa sobrang ang dami naman churches dyan, ang dami naman mga Bible dyan, parang sila naman tinitake nila for granted yung mga bagay na yun. Kaya kailangan naman natin ipag-pray na ma-revive sila, ibalik yung desire nila sa Panginoon, di ba? At saka parang maging ready sila sa pagbabalik ng Panginoon. Tapos ito rin, yung another part naman ng body of Christ is cold. Yung talagang malamig na sa Panginoon, ayaw na maniwala, wala nang faith sa Word of God, pinagdududahan na yung mga turo ng salita ng Diyos. At may mga iba rin na, kailangan ipag-pray natin sila na bumalik, di ba? Yung faith nila kay Lord. Tsaka mawala yung kalamigan. At yung still another part of the body is in financial need. May mga church naman din na gusto magpatuloy, pero dahil wala silang pera, ayaw mga mag-offering ng mga member, walang sumusuport sa pastor, kaya yung pastor, sinasara na lang yung church, tas nagtatrabaho na lang siya. Kaya di ba, kaya yun yung isa din reason bakit ang dami mga church na nagsasara kasi wala nang sumusuport sa mga naglilingkod. Kaya nangyari, kaya kailangan ipag-pray din natin na Lord, yung mga kapapatiran po namin mga iba't ibang mga church na provider mo po sila para magpatuloy po ang mga church sa iba't ibang lugar. At sabi rin, we are to intercede for each part according to its specific needs. Hindi natin daw ipinagpe-pray lang na, Lord, bless mo po si ganito, bless mo po si ganyan, bless niyo po yung ganon. Di ba? Pero kung dapat daw talaga ay pinagpe-pray natin yung mga saints by pangalan talaga. Kaya tayo, di ba, dito sa church pa lang, ilan yung kaya nating banggitin na mga pangalan? Pagka nagpe-pray ka, Lord, alahanin niyo po si ganito, si ganyan, di ba? Na hindi lang, not just the group we are personally involved in, hindi lang din dito sa kung nasaan tayong church, kundi sa lahat ng mga taong pinapaalala ng Panginoon sa iyo ng mga pangalan, ay banggitin din natin dapat yan. Tapos pangatlo naman, na binabanggit ng Bible na ipag-pray natin ay ang mga vocational servants. Kaya ibig sabihin, ang trabaho talaga nila nito ay maglingkod sa Panginoon. Kagaya ng mga full-time, kagaya namin, full-time pastor kami, kasi hindi naman ako sa umaga, nasa salon ako. Hindi ako nagkukulat ng buhok ng mga atas. Sa gabi, pastora ka, hindi ka naman ganun. Kundi, ibig sabihin, full-time pastor kami na kapag merong kailangan, kunwari si pastor, may visitation, may sakit, may birthday, may kasal, may ganto, ganyan, may kailangan ng ganto, ganyan. Mga pupuntahan, ibig sabihin full-time, may mga gawain, may shesharan, may discipleship, evangelism. Kaya napakahalaga talaga na may nagpe-pray sa pastor para lumakas siya at magpatuloy sa mga ginagawa niya. Kasi, kagaya lalo na sa amin na mga full-time din na pastor. Siyempre, wala rin kaming katulong. Kami rin yung naglalaba. Pag di kami naglaba, walang damit. Pag di kami nagluto, di kami kakain. Parang ganun. Kaya, kailangan ipag-pray nyo lagi din yung strength, di ba, na makapagpatuloy. Kaya sabi nga, ayan, na we should also pray for God's servant, those who have been called into full-time service. In a sense, you are all full-time servants. Lahat naman tayo full-time servants sa paglilingkod. Pero particularly na sinasabi dito, kailangan natin ipag-pray yung mga spiritual, na may nagbibigay ng spiritual service, kagaya ng mga pastor, teachers, missionaries, and evangelists. Yan, kasama pa rin dyan yung verse 1 Timothy 2:2, di ba, na lahat pa rin ng mga leaders, kasi part pa rin yun. Kaya sabi nga daw, pag nagpipray tayo ng mga pastor o ng mga naglilingkod sa Panginoon, first, you are to pray that utterance would be given. Ipag-pray natin na, Lord, tulungan mo po na ma-preach nila yung talagang message mo para sa amin. Na ipag-pray natin na na ilid sila anong title, ano dapat i-message. Kasi, di ba kung halimbawa ang church nanlalamig, kailangan ilid ng Panginoon yung pastor o yung mga nagtuturo na ang ituro ay pagiging on fire, di ba? Pagiging revive sa spiritual
spiritual life. Kapag ang church naman ay down, kailangan i-reveal sa pastor na kailangan ng encouragement na message ng church, di ba? Kaya kailangan talaga lagi natin ipagpe-pray, Lord, na magkaroon po ng mga timely message. Tulungan niyo po sila na makapag-aral mabuti. Tsaka alam niyo ba, napakahirap mag-preach. Mag-aral ng pag-preach. Gaya nga na sinabi ni Charles Stanley na bago ka daw talaga makapag-prepare ng magandang message, kailangan ng 1 week na aral. 1 week na nag-aaral ka, Monday pa lang, alam mo na yung title, tapos mag-aaral ka na mula Monday hanggang dumating yung linggo. Ganun ka, no? Hirap daw talaga. Ang sabi nga daw, isang stressful din talaga na gawin yung preaching kasi ang hirap mag-aral, di ba, ng Word of God. Pero talagang ganun kahirap yung inaaral namin nang sa ganun maipaliwanag lang namin ng maayos. Di ba kaya yung Bible kasi sobrang lalim niya na kailangan ipag-pray nyo yung mga nagtuturo ng Word of God na maturo nila ng malinaw. Kasi kapag hindi sila nakapag-aral ng maayos, hindi nila malinaw maituturo yun. Kaya ganun talaga siya. Kaya ipag-pray natin yung mystery of the gospel, yung hirap ng Bible. Pero kapag shinare sa'yo, nagiging madali, naiintindihan mo. Kaya sabi nga rin ni Charles Stanley, as a pastor, there is nothing more reassuring than to know that people are praying for me. Sabi niya, pinaka daw nagpapakalakas ng loob niya, parang hindi siya natatakot mag-preach kapag alam niya na pinagpe-pray siya ng mga members. Kasi meron daw isa doon na matanda sa member niya, na tuwing 2 a.m. daw in the morning, talagang committed yon ipag pinagpe-pray siya noon. Tapos minsan daw binibigyan siya ng mga verses na nililid siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, nung pinagpe-pray kita, ito daw yung mga ganyan. Tapos tuwing ginagawa daw yun na nagpe-pray sa kanya, lagi daw tumpak kung ano yung kailangan niya. Kasi talagang may care sa kanya yung nagpe-pray sa kanya na yun. Sabi, he is always right on target. Tsaka binibigyan pa siya ng mga letters, ng mga verses na may encouragement. Kaya talagang mas tumatatag yung kalooban niya magpastor. Kaya sabi nga din niya, for pastors, no asset is more precious than the consistent prayers of God's people. Kaya di ba tayo, di ba? Kaya alam niyo yung mga nakikita nating mga successful na mga minister. Hindi sila naging successful basta lang o kaya tsamba lang. Kundi tuwing may nakikita kayo mga successful na mga minister, behind kasi nun, sa likod nun, may mga committed na mga nagpe-pray sa kanila. Di ba kaya sa atin din, kung marami tayong gustong marating as a church, kailangan unang-una, wag nating kakalimutan din ipag-pray ang mga pastor, ang mga nagli-lead. Kasi doon sila yung gagamitin ni Lord para mas marami tayong ma-accomplish. Di ba kaya, sabi nga dyan, di ba, yan talaga yung pinaka-asset natin. Kung marami yung mga nagpe-pray, di ba, dito sa church, mas marami tayong magagawa. Pero sabi nga dito, however, one major problem in the church today is that people spend more time criticizing their pastors than they do praying for them. Hindi naman dito, kundi sa ibang mga lugar din, sa ibang mga churches, di ba? Pinakamaraming time na ginagawa ng mga tao, i-critic yung, ano ba yung buhok niya, ano ba yung suot niya, ano ba naman yung pagkakabanggit ng ganito, ganyan yung pinapatamaan na naman yung ganyan. Parang ganun yung iniisip daw ng mga ibang members, imbis na ipag-pray daw yung pastor nila, di ba? Pero mas marami daw yung nagkikritik. Kaya sabi daw, more than ever, God's servants need to be upheld in prayer. Kaya talagang, lalo ngayon, ang dami talagang bashers. Ako din, minsan na-hurt ako dun sa mga pinapanood kong preacher. Tapos, nakikita ko binabash nila na sa isip ko, parang grabe talaga yung mga tao. Parang basta grabe siya, kunwari, kay Benny Hinn. Parang kung, akala mo kung iba siya, parang wala siyang nagawa na di ba? Parang ako na grabe. Parang grabe talaga. Kailangan ipag-pray mabuti yung mga minister kasi grabe yung mga attack ng kaaway talaga. Kaya sabi nga dyan, more than ever, they need utterance, boldness, and clarity in presenting the gospel. Kaya sabi nga, it is time we stop criticizing and started interceding. Diba? Kaya mas marami dapat maging mga backup na mga pastor na at mga nagpe-preach, Bible teachers, missionaries, evangelists na mag-pray sa kanila. Tapos number 4 naman ay laborers. Yan, inuutos din ng Panginoon na pag-pray daw natin ng mga laborers. Sa Matthew 9:38 sabi dito, kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Yan, sabi nga, we are to pray for the laborers, the people yet to be called. Kailangan daw natin ipag-pray yung may mga calling. Kasi alam niyo kung bakit. May mga taong may calling ngayon, pero hanggang ngayon, di pa rin sila sumusunod. Kahit ako, marami akong kilala na alam nila sa sarili nilang may calling sila. Pero inisip pa rin nila, kailan kaya yung right time, kailan kaya yung time na talagang ipupush na nila, gagawin na talaga nila yung calling nila. Kasi sabi dito, we are to pray for those whom God calls to heed this call and go forth in His power, preaching. May mga tinatawag mag-preach, pero hanggang ngayon, ayaw pa rin nila mag-preach.
May mga tinatawag na magturo, pero ngayon nagnano pa rin, humihindi pa rin kay Lord. Tapos may mga dapat may mga worship leaders na sila talaga may anointed sila para doon, pero hanggang ngayon ayaw pa rin nila kumanta. And taking places of leadership in the church, may mga inanoint talaga para mag-lead, pero hanggang ngayon parang kinakabahan pa rin sila, natatakot sila, nag-aalinlangan. Kaya pag-pray natin na lahat ng yon ay tumugon sila sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, there are people at this very moment struggling with God's call. Parang inisip nila, talaga ba tinatawag ako ni Lord sa ministry? Parang yun nga, nagdududa pa sila. Alam nyo ba, yung mga tao daw na may calling talaga, gagawin ng demonyo lahat ng mga pwede niyang gawing paghahadlang para hindi matuloy yun. Kaya naman kailangan, pag nakikita mo talaga, ito mukhang may calling tong tao na to, kailangan ipag-pray siya mabuti. Nang sa ganon, mangyari talaga yung tawag ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi nga, these people need our prayers. Kailangan natin na ipag-pray sila, lalo na yung mga matapang na nagko-confess na maglilingkod sila kay Lord. Kailangan pag-pray natin sila na na sumunod sila sa leading ng Holy Spirit at hindi sila mahadlangan. Kunwari may mga taong nagsasabi magmi-missionary siya, mag-evangelize siya, ganun. Pero nahadlangan siya. Kailangan ipag-pray na, Lord, tulungan mo makabalik po siya sa pag-share niya. Tapos number 5, the lost. Ayan, pero yung sinabi sa 1 Timothy 2:4-6, nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Kalooban ni Lord na maligtas lahat ng tao, di ba? Kaya sabi nga, likewise, we are to pray for the lost. Lahat ng mga taong wala pa kay Jesus, syempre lost sila. The vast majority of scriptures relating to prayer admonish us to pray for the saints. Kasi parang di ba laging binabanggit na ipag-pray nyo yung mga saints, yung mga kapwa nating Kristiyano, ganun. Pero ang sinasabi rin ni Paul dito na God's will pa rin na ipag-pray natin na lahat ng mga tao maligtas. To pray for the lost is to pray in accordance with God's will. Kaya pag sinabi mo, Lord, kalooban mo ba maligtas tong mga tao? Siyempre, kalooban ng Diyos. Kaya every time na nagpe-pray tayo na may mga maligtas, kalooban yun ng Panginoon. Yan, kaya banggitin natin lahat ng mga hindi pa nasa-save. Kasi tayo lang ang pwede na, baka tayo na lang, yung nagpe-pray na maligtas sila. Di ba, alam nyo ba, di ba tayo, hindi ka naligtas, dahil, nang sa sarili mo lang. May nag-pray sa'yo, kaya ka nandito ngayon. Kaya ka nakakilala kay Lord kasi may nag-pray sa'yo. Kaya tuwing may nagpe-pray na may maligtas, kasi may someone na nag-pray para sa kanila. Kaya yun, kailangan natin mas magsipag humiling kay Lord na, Lord, iligtas mo po sila. Kasi baka ikaw na lang yung nagpe-pray nun, kaya kailangan tuloy-tuloy pa rin. Tapos number 6, our enemies. Ayan. Ito yung pinakamahirap ipag-pray, di ba, yung mga kaaway natin. Sabi nga sa Matthew 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yung araw-araw nagsasabi sa'yo na pangit ka, di ba, kailangan pag-pray mo siya, di ba? Yung kapitbahay mong chinichismis ka, kailangan ipag-pray mo siya. Kaya nga dapat, di ba, yung sinasabi ni Bishop, pag-pray mo na masagasaan siya ng eroplano, di ba? Pero hindi, joke lang yun. Kaya pag-pray mo na, Lord, baitin mo na tong kapitbahay ko. Di ba, tulungan mo po siya na maranasan din niya ang pag-ibig ng Diyos nang sa ganun bumait na siya. Kaya sabi nga, there is one last group we are to pray for, our enemies. Ito yung pinakahuli, yung mga ipagpe-pray natin. Kasi, di ba minsan, ang hirap ipag-pray ng ayaw mo sa kanya, tas ayaw din niya sa'yo. Aba, napakahirap talaga ipanalangin nun. Pero, sinasabi dito na ang pagpe-pray daw natin, hindi nakabase sa kung like mo or dislike yung tao. Kundi, ang desire kasi natin, yung sinasabi sa verse kanina na gusto kasi natin makapamuhay ng may kapayapaan at makadiyos na pamumuhay. Yung ipagpe-pray mo yung mga naiinis sa'yo para tumahimik na yung buhay mo, di ba? Lord, nawa po magsawa na yung mga bashers ko, magsawa na po yung mga nagkakalat ng kung ano sa akin, gano'n. Di ba? Parang ipag-pray mo na, para tumahimik. Di ba, ang pinakamasaya pa rin talaga yung tahimik yung buhay mo, di ba? Kaya kahit nga di ba, ako talaga, parang sa panahon ngayon, wala na akong lakas makipag-away. Kahit namin nung mga nakaraan, parang may ganong, parang natitempt akong patulan, parang reply. Pero sa isip ko, ay, wag na to. Di naman totoo to mga akusasyon niya sa akin. Kaya parang pinagpipray ko na, Lord, wag ako mag-reply. Tulungan niyo po. Ayan, tapos yun nga. Pero praise God, di ba, di ako nag-reply. Hindi ako nagsisi. Pwede sana, di ba, nagsisi ako kung nag-reply ako. Parang gusto ko lang talaga ng payapa na buhay. Di ba, kaya yun nga na, kailangan ipag-pray mo na, Lord, kung ano naman yung mga source ng mga bitterness niya, i-heal mo siya para hindi na po siya maging ganito. Ayan, tapos sabi nga sa dito, bakit ba tayo ini-instruct na ipag-pray yung mga enemies natin? Kasi for the same reason, we are to pray for everyone else in order that we may lead a quiet and peaceable life. Para kapag
papasok ka sa school, walang kang iniisip na baka may bumaril sa'yo, di ba? Pupunta kang palengke, baka biglang may sumaksak, ganun. Kaya di ba peaceful yung buhay mo, hindi ka kinakabahan sa anong gagawin mo. Kasi alam mo, wala kang inaway, wala ka namang di ba? Parang mga ganun. Minsan sa mga balita sa TV, ayon sa balitang ang pagpatay daw ay dahil sa ganyan-ganyan, dahil sa selos, ganyan-ganyan, dahil sa pagchichismis, di ba? Ganun-ganun. Kaya, ayun nga, parang dahil sa mga may kaaway, yun yung reason ng mga pagpatay minsan, di ba? Kaya, ayun nga, mas maganda pa rin yung payapa ang buhay natin. Kaya pinagpipili dapat natin na Lord, kung yung kaaway ko, Lord, kung hindi mo siya, please baguhin mo na siya. Pero kung hindi mo siya babaguhin, kunin mo na siya. Di ba? Para magkatahimik ka nang nabuhay. Ayan, tapos sabi nga dito, one result of placing godly men in office and praying for them is peaceful and godly society. Alam niyo ba, pag pinag-pray niyo yung lahat ng mga namumuno, sa mga nagtatrabaho, yung meron kayong mga katrabaho na talagang pinag-iinitan kayo, ganun. Pag-pray niyo yan na, Lord, please matanggal na po itong na to. Parang nagbaguhin mo na siya, kundi tanggalin mo na lang siya. Yan, kasi parang para magkaroon ka ng peaceful life. At yung pati na rin dito sa kapaligiran natin, lahat sa school, Lord, tulungan mo po na malipat na ng section yung bully namin classmate. Tsaka, Lord, yung ganyan. Yung prof po namin na to, teacher namin na talagang grabe. Ang sama po ng mga pinapagawa sa amin, tsaka tinuturo, palitan nyo na po yan. Ilang beses ako sinagot ni Lord sa ganon, sa prof ko, tsaka teacher na, sabi ko, Lord, hindi po tama talaga na ganito yung teacher namin. Palitan mo po siya. Napapalitan. Kasi talagang hindi maka-Diyos yung pinapagawa niya. Kaya parang gano'n na parang yung mga nagpapastress sa inyo sa pag-aaral, trabaho, pwede niyo rin ipag-pray para magkaroon tayo ng peaceful na Kahit sa home nga, sa bahay. Sa bahay natin, sino yung mga kapatid nyo, mga kamag-anak na pinapagulo yung buhay nyo sa araw-araw, panalangin nyo sila na, Lord, pabaitin nyo na po ang tatay ko, kapatid, ang pinsan, tita, ganyan-ganyan. Para maging mapayapa yung pamumuhay natin. Kaya sabi nga, God may bring peace by first working in us. But regardless of how He does it, He promises the end result will be the same. Kaya minsan, ikaw naman yung sasabihin ni Lord na ikaw na lang yung magbago. Ikaw pala yung nang-aaway, kaya ikaw yung babaguhin minsan. Yan, para maging peaceful din yung lahat ng pamumuhay. Tapos through prayer din, di ba, alam nyo ba, lahat din ng mga nagigera-gera ng mga bansa o yung mga, kunwari, di ba, ang pangamba rin ngayon yung parang gusto tayong sakupin ng China. Pero pinagpipray natin na, Lord, tulungan niyo po ang China kahit gano'n siya kalaki. Huwag po siyang magkaroon ng pagkakataon sa bansa namin. Yan, di ba, kaya kagaya din yung, di ba, yung mga nangyayari dito sa bansa lately, na dahil marami nagpipray sa bansa natin, lumalabas yung nangyari kay Alice Guo, di ba? Sipin nyo, nagkaroon ng mayor na Chinese sa Pilipinas. Para nakalusot yung ganon. Tapos ngayon lang din na-discover na napakadami palang pogo na mga buildings na naitayo ng panahon ni Duterte. Kasi yung panahon ni Duterte, nakikipag-isa siya sa China, di ba, na presidente. Hindi natin alam that time, ang dami palang pumapasok na mga Tapos di ba kung napanood nyo yung Jessica Soho, grabe pala yung mga pogo na yun na doon pala ang lugar ng mga scammer, doon ang lugar ng mga prostitution. Tsaka ang dami doon mga binubugbog hanggang mamatay para pag hindi daw sila nakakota ng mga in-scam, ganon. Para puro mga ganyan mga katiwalian, ganon. Kaya sipin nyo dahil sa prayer na parang na lumalabas yung mga ganon. Tapos hanggang ngayon, di ba, pag pray natin, mahanap na si Kibuloy, mahanap na si Alice Guo din, mahanap na rin si Bantag. Di ba na talaga pag pray natin na, Lord, yung mga gumawa po ng mga kasamaan na to ay maparusahan talaga. Kailangan pag-pray nyo na yan na, Lord, mahuli na po itong mga dapat na, parang mga tao na to. Kasi, parang pag nakalabas pa rin sila, may danger pa din, di ba? Kaya yung panalangin natin yung mga, ganong mga bagay. Tapos yun nga rin, pag-pray nyo rin na yung China, wag nang, kunin nga yung sa West Philippine Sea. Kasi, sabi nga daw na, may kayamanan daw dun sa ilalim na yun, na alam din daw ng China na napakayaman ng Pilipinas. Na kapag na-discover daw yun, magiging super yaman daw ng bansa. Kaya naman kailangan ipag-pray natin yun na talagang ma-discover na ng bansa natin yung mga hindi pa natin na-discover. Yan, kaya yun. Tas yun din, sabi nga rin dito, if God's people will pray the way God intended, He will work a miracle in this country. Kung talagang yung mga Kristiyano magpa-participate sa lahat ng mga prayer, ganon. Kaya magkakaroon na tayo na makakita tayo ng mga miracle na mangyayari sa bansa. There will be quietness and peace this generation has never known. Di ba kagaya sa mga may anak ngayon, gusto nyo ba na si Isaiah, di ba, maging mga classmate niya, kinder pa lang suntukan na? Di ba dahil sa grabe na yung generation ngayon?
Di ba lalo na ako sa mga nagkakaanak, mga nangangarap pa na ilang taon tayo dito. Siyempre, ipagpe-pray mo na Panginoon, alalahanin niyo po ang generation na to na kailangan ipag-pray natin yung generation na to na maging matuwid, magkaroon pa rin ng pagiging maka-Diyos. Kasi, yung mga bata, di ba, na pinapalaki, di ba, gusto natin na maging maayos pa rin yung mga makasama nila. Kaya talagang kailangan manalangin ng mga Christian. Tapos sabi nga rin, however, if we fail to pray, our society will continue to spiral downward into chaos. Na kapag mas lalong hindi nag-pray yung mga Kristiyano, talaga naman, pasama ng pasama yung mangyayari. Kaya di ba dati talaga yung itong Muntinlupa, dati talaga nung mga elementary pa kami, mahirap lang tong Muntinlupa. Tsaka walang ayuda, walang mga puro corrupt mga leaders. Tapos wala mga scholarship, ganun. Pero dahil nga dumami na yung Christian dito, grabe pinagpala na talaga yung Muntinlupa, ang yaman na natin. Di ba? Na-awardan na ng ilang beses yung Muntinlupa. Tapos nakita ko rin na iba talaga yung, pag nagpunta ka, dati kasi tumira kaming San Pedro. Ibang-iba siya sa Muntinlupa. Parang kala mo, basta iba. Iba yung atmosphere, iba yung aura. Parang nararamdaman mo maraming masamang spirito. Dahil nga puro santo-santo doon, di ba? San Pedro nga, lahat ng bahay may santo, ganun. Basta, dama mo talaga na iba siya. Iba, pagdating mo ng Muntinlupa, iba yung hangin, iba yung kapaligiran doon, ang daming baliw, ang daming mga nangkakatok na ganyan, ang daming mga magnanakaw, ang daming mga, basta sobrang iba talaga. Parang feeling ko pag dumaan na ako ng Muntinlupa, parang feeling mo ayun talaga yung lugar mo. Kasi dito nga, ang dami na talagang naitanim na prayers. Kaya sa San Pedro, sa mga lugar ng mga Laguna, sobrang dami talagang stronghold doon, mga ire-rebuke. Kasi ang dami talagang masasamang spirito. Kaya parang yun nga, yun yung tinatawag na territorial spirit, na mga stronghold sa bawat places. Pero dito sa Muntinlupa, bakit mas lalo umuunlad, sumasagana, mas dumadami churches? Kasi ang dami nang nagtanim ng prayer dito mula noon. Kaya sa atin din, hanggang nagpapatuloy yan, tutulungan tayo ng Panginoon na maging maayos pa rin yung ating lungsod. Di ba? Sabi nga, God's people are responsible. Di ba? Kaya parang speech lang, di ba? Magpatuloy ang pag-unlad ng ating lungsod. Ayan. Kung tayo ay magtutulungan, sa darating na halalan, ay iboto ang Ayan, kailangan natin talaga nating ipag-pray lahat yan. Nangingialam talaga tayo through prayer. Hindi tayo yung parang kagaya ng iba na nagwewelga, inaaway si presidente, si mayor mayor, baka naman, yung mga nanggaganon-ganon. Kaya pag nahihiling ka sa Panginoon, kay Lord mo sinasabi, Lord, yung mayor naman namin, i-release na po nila yung ganito, ganyan. Yan. Kasi for only we have access to Almighty God. Tayo lang yung mayroong access sa Panginoon. Tayo yung pwede mag-pray para sa mga bagay na to. Hindi magbabago yon yung mga bagay na yan hanggat hindi mo pinagpe-pray. So, yun yung mga tao na mga sinasabi ng Bible na ipag-pray natin. Ngayon naman, how to pray. Paano ba mag-pray? Minsan kasi, sabi, too often, we pray for others to appease our consciences. Yung para lang maano yung konsensya mo na at least, may care ako, nabanggit ko sa prayer yan. Yung para maano lang yung konsensya mo minsan. Pero ang totoo, hindi naman talaga ganun yung intention mo, parang wala kang heart sa pinagpe-pray mo na yon. Kasi sabi nga, kung magpe-pray rin lang tayo, mag-pray na tayo effectively. So, paano talaga mag-pray? Una, dapat meron tayong heart of compassion. Yan. We must keep in mind that we are to pray from hearts of love and compassion. Na kapag nag-pray tayo, yung talagang may malasakit ka habang pinagpipray mo. Yung minsan, may pag-iyak pa nga, di ba? Nakita niyo yung mga prayer line, di ba, ng anniversary. Yung mga prayer line na talagang yung mga napicturan doon, talaga namang, alam mo, mula sa puso yung... Kaya ayoko sumali nun kasi alam ko mapipicturean ako ng mga kung ano. Hindi, pero hindi wala, parang nanghihina na kasi ako nun. Pero yun nga, parang yung mga gano'n, yung parang yun, makikita mo sa mukha pa lang, heartfelt na talaga yung pananalangin. So, hindi parang, Lord, bless mo siya. Okay, next. Yeah, parang hindi gano'n, kundi talaga may ka na iniisip mo, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon ng tao na yun. Ganon yung may pagpipray ng may heart of compassion, na paano kung ako yung nahaharap sa ganitong problema niya. Diba? Para ipagpipray mo talaga siya nang may pagmamahal na, Lord, tulungan mo po siya, alalahanin mo siya. Yan. Tapos sabi nga rin dito, God will ignore prayers that have the slightest hint of prejudice or anger. Kapag daw nagpipray tayo na may kahit konting galit ka, hindi daw papakinggan niya ng Panginoon. Kasi, and besides, we will not pray consistently for people toward whom we feel resentment and bitterness. Kapag bitter ka sa tao na to, di ba, parang hindi mo siya ipagpe-pray. Kaya sabi dito na kung may daw tayo, may mga kinakainisan tayong tao, hindi rin papakinggan ng Panginoon yung prayer natin nang may inis tayo, na nararamdaman sa Kanya. Kaya, nung time nga na yun na parang
naranasan yung ganong inis na feeling ko nahirapan ako mag-pray. Tapos sabi ko, sakto nagising ako 3 a.m. na. Sabi ko, Lord, ang plastic ko naman kung magpe-pray ako ngayon. Alam ko na iinis pa talaga ako dun sa tulungan niyo Lord na malimutan ko po yung nabasa ko. Tsaka tulungan niyo po na mawala po talaga tong inis ko. Nagtatangs lang ako na Lord, tulungan niyo po ako. Tapos yun, maya-maya after ko mag-tangs, nawala na talaga yung inis ko, hindi na bumalik. Tapos nakapag-pray na ako ng maayos, saka nag-faith confession na ako. Kaya, ayun nga, di ba, na alam naman natin talagang di tayo papakinggan ng Diyos pag may inis tayo, may galit, ganun. Kaya yun, parang hanggang ngayon, nawala na talaga. Kasi si Lord lang ang makakatulong sa atin na maalis yung mga inis. Kasi mahadlangan din yung mga prayers natin sa pagka pinanatili natin yun. At sabi nga rin dito, di ba, regardless of what was done or who was to blame, ano man ginawa sa'yo, sino man dapat sisihin, God wants our attitudes right when we pray. Gusto ni Lord na okay yung attitude natin na pag nagnalangin tayo, maayos puso natin. Diba kasi, syempre, yun pa rin ang requirement ng Panginoon sa atin. Kaya no choice tayo, diba? Tayo mga Christian, no choice tayo kundi mag-forgive. Kasi pinatawad lang din tayo ng Diyos. Kaya naman, lagi rin tayo dapat magpatawad kung ayaw nating maputol yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi nga, we are not to live our lives reacting to others. Pag may mga ginawa yung mga tao sa atin, choice mo yan kung mag-react ka. Okay, kung hindi, sisin ko lang to, hindi ko to papatulan. Diba? Choice mo yun eh. But rather, yung mga pagre-react, diba? Nasa sa'yo yan. But rather, responding to His Spirit. Pero mas lalo dapat, nakikinig tayo sa sinasabi ng Holy Spirit na huwag ka na pumatol. Alam mo na yan, ganyan-ganyan, diba? If we are willing for God to heal our bitterness toward our enemies, He will do it. Pag sinabi mo, Lord, ayoko po talaga magalit, ayoko po mainis. Pero yun, di ba, habang pinagpipray mo yun, tinutulungan ka ng Panginoon na mawala talaga yun. Kasi tayong tao, ayaw talaga natin ng mga ginanon-ganon ka lang, di ba? Pero sa tulong ng Panginoon, siya nag-aalis ng mga galit. Ayan, sabi nga, many times, He will do it through our prayers for them. Kaya pag may kinainisan, kapag pray mo yung tao, pag pray mo na, Lord, ay, binibless ko po siya. Di ba? Kapag puro positive yung prayer mo doon sa kinainisan mo, magugulat ka, mapapatawad mo siya. Tsaka, parang ikaw mismo, marirelease ka habang pinagpe-pray mo siya. Sabi, whatever the case, we must pray from hearts filled with love and compassion. Yan. Tapos pangalawa, prayer is the link. Naalala nyo kapag nag-OBS tayo, sinisendan tayo ng link, di ba? Ano ibig sabihin nun? Pag kinlik mo yon, makakapasok ka doon sa meeting, di ba? Kaya parang ganun din, na kapag may pinagpe-pray tayong tao, parang natin siyang binibigyan ng link na makakapasok siya doon sa biyaya ng Diyos. Matatanggap niya yung mga pinagpe-pray niya o yung mga needs niya. Kapag pinag-pray natin siya, parang nagkakaroon siya ng link doon sa blessing source ng Panginoon, source of power, si Lord, di ba? Nagkakaroon siya ng mga infinite resources na para matanggap yung mga pinagpe-pray niya. Kaya di ba ganun, minsan, yung tao na to, hindi siya marunong mag-pray, hindi wala siyang relasyon kay Lord. Pero dahil ikaw, pinagpe-pray mo siya, nakakatanggap siya ng blessing. Kaya di ba may mga tao na pag-pray nyo naman po ako, kasi hindi pa sila malalim kay Lord. Kaya kailangan nila ng tulong natin na ipag-pray sila para makapasok din sila dun sa link na yun. Di ba? Ng blessing ng Panginoon. Kaya, di ba, ganun kahalagahan kapag may di ba maraming mga nasave sa ganyan? Kunwari, nakatabi niya sa bus, pwede po kita ipag-pray. Ganyan-ganyan. Tapos nung nag-pray sila, naramdaman niya yung power ng Panginoon. Doon sila nagkaroon ng faith, di ba? Kaya may mga ganung mga pagkakataon na gagamitin ka ni Lord para makatanggap ng blessing yung iba. Sabi rin, di ba, na when we see ourselves in that position, we will understand the need for consistent, unwavering prayer. Kung alam mo na maraming mga pagpapala na nakasalalay sa'yo para matanggap nila. Kunwari, sa pamilya nyo, wala pang Christian, ikaw pa lang. Makakatanggap ang mama mo ng mga blessing dahil pinagpe-pray mo siya. Kasi ikaw yung marunong mag-pray. Yung mga kapatid mo, hindi pa man sila nakakilala kay Lord ngayon, pero dahil pinagpe-pray mo sila, makaka-receive sila. May ingatan sila, i-bless yung mga business nila o ano man yung mga bagay sa buhay nila. Kasi ikaw, ang gagamitin ng Panginoon, ikaw yung nagsisend ng link na yun para mapagpala sila at makarating yung mga blessing. Kaya diba, kung isipin mong gano'n, na ako lang pala yung kailangan mo talaga mag-pray mabuti. Kung alam mo sa buong pamilya nyo, wala namang ibang magpe-prayer meeting, dapat lagi kang nandito. Kasi ikaw na lang ang magpe-pray para sa kanila. May kinanta rin si Charles Stanley dito na may pastor na nagpa-prayer partner sa kanya. Sabi niya na pag-pray mo ko na may issue kasi sa church namin ngayon na tinitira ako ng mga parang deacons ganon. Sabi niya parang tawag doon yung yung i-hot seat.
gigisahin ako sa meeting mamayang gabi. Kaya ipag-pray mo ako na talagang maging maayos tong kasi para sabi niya nakasalalay dito yung mga members na paano sila kapag hindi naging maayos tong problema na to, ganun. Kaya talagang troubled siya, tsaka natatakot siya. Kaya sabi sa kanya ni Charles Stanley, binigyan niya ng verse na Psalm 71:16. Sabi niya, I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of thy righteousness, even of thine own. Sabi niya, pagpipray kita. Sabi niya, then I told him, I would pray. Sabi niya, habang nangyayari ang meeting nyo, magpipray ako niyan, time na yan. Sabi niya, pagpipray ko yung victory na kailangan mo. Tapos pinag-pray daw ni Charles Stanley yung parang kagaya sa mga leon, na sinat up ng Panginoon yung bibig ng mga leon para hindi makain si Daniel. Parang ganun din daw yung pinag-pray ni Charles Stanley. Tapos alam nyo, pagtapos nung gabi na yon, tumawag yung kaibigan niya na pastor. Talagang yung nabubulol dahil sa sobrang excitement. Alam mo ano yun? Sa sobrang tuwa daw na naging matagumpay daw, smooth daw yung naging meeting nila. At ayun, wala daw naging oposisyon sa kanya, wala daw nakapagsalita. Ganon, kundi talagang naging maayos daw talaga yung meeting. Kaya sabi niya dito, this kind of prayer is work, yet it is rewarding. Kaya, di ba pag nagpapa-prayer partner tayo, pag-pray mo ako, ganito yung ganyan. Parang talaga nakakapagod minsan mag-pray, di ba? Siyempre, pag-pray mo talaga siya ng todo-todo, minsan nakaka-exhaust siya. Pero, pero rewarding naman kapag after mong pinag-pray, di ba? Sino sa inyo naranasan niyo mag-prayer marathon pagkatagal-tagal na oras? Yung pagod na pagod ka sa, siyempre, todo-todo, yung boses mo, yung nakaluhod ka. Pero, after naman nun, alam niyo, yung pag marami nang naging answer sa prayer, di ba rewarding, sulit, balik uli ako, di ba? Kasi talagang alam mo na yung mga inilaan mong oras doon, may ginawa ang Panginoon. Kaya sabi nga, sometimes we will be the only person standing. Minsan, ikaw na lang yung mag-isa na magpe-pray sa sitwasyon na yun. Kaya kapag sumuko ka, wala na mangyayari. Kaya dapat, ikaw pa rin yung wag tumigil mag-pray. Minsan sa pamilya mo, sumuko na yung iba. Pero ikaw pa rin yung wag sumuko, ipanalangin mo pa rin, di ba, na mangyari yung kalooban ng Panginoon. Ayan, kaya intercession in this case become our sole responsibility. Kasi, kunwari dito sa Putatan, tingin niyo may malasakit dito sa Putatan, di ba? Daming reklamo. Alam ko, maraming mga reklamo sa barangay Putatan. Di ba? Kung tayo, dahil napunta tayo dito, tayo rin syempre magmalasakit sa barangay na to na mabless. Kasi dati, laging poblasyon yung mga church natin, di ba? Kaya sobrang blessed na ang poblasyon eh. Ngayon itong Putatan, dapat pinagpipray natin to na Lord, maging maayos po sa lugar na to, ganyan-ganyan. Kaya si Jesus din, alam niyo ba, ganito siya. This is how Christ prayed. Di ba na si Jesus, di ba intercessor natin si Jesus? Kapag nagpe-pray tayo, alam niyo kaya dumarating sa Diyos Ama yung prayer natin. Kasi si Jesus yung nagsasabi, Lord, nag-pray si Tente ng 1,000, kailangan daw po niya yun. Kaya inabot niya sa Diyos Ama, okay, bigay yan. Di ba ganun? Kasi nagkakaroon tayo ng favor sa Diyos dahil si Jesus pinagpe-pray tayo. Kaya diba, kung alam natin si Jesus, ganun nag-stand up para sa atin, ganun din dapat gawin natin sa iba. For example, yung may sakit, di ba? Lord, hindi siya makapag-pray. Pero ako po, ipagpe-pray ko po siya sa'yo na pagalingin mo na po siya, alalahanin niyo po siya. Di ba? Yung mga ganung mga bagay. Kaya di ba lalo na kapag may sakit tayo, nahirapan tayo mag-pray eh. Kaya super thankful ka. Kapag may umalala sa'yo, may nag-pray sa'yo. Kasi hindi mo yun magawa sa sarili mo. Pero may nagmalasakit, di ba? Kaya yung mga ganung bagay. Tapos number 3, identify with their need. Na pag nag-pray tayo sa mga tao, kailangan emotionally daw, maramdaman mo rin yung nararamdaman nila. For example, di ba, nagpapapray siya ng lakas ng loob, takot na takot siya. Habang nagpe-pray ka, damahin mo rin yung nararamdaman niya. Na parang sa ganun, pag nag-pray ka, talagang alam na alam mong, mapapayakap pa sa'yo yung pinag-pray mo dahil nga, parang talagang daman-daman niya yung pagmamahal mo sa kanya. Di ba? Kaya yun nga, na, sabi dito, when Jesus looked out over the crowd, He had compassion on them. Kaya si Jesus, every time na nagmi-ministry siya, pag tumingin siya sa mga tao, may compassion, naawa talaga siya. Nahabag siya, na He felt what they felt. Di ba? Alam ni Jesus yung pakiramdam ng pilay, ngayon parang habang pinagpe-pray niya yon, talagang dinadaman niya kung ano yung need ng bawat tao. Kaya sabi nga, di ba, si Jesus was tempted and tried in every point that we are. Si Jesus, di ba, naging tao rin siya. At alam niyo kung ba't siya naging tao, bakit ang dami niyang pinagdaanan. Kasi gusto niya na para masabi natin na, Lord, hindi mo naman naintindihan yung nararamdaman ko eh. Di ba? Pero si Jesus, dahil naging tao siya, alam niya lahat ng nararamdaman natin. Alam niya kung paano malungkot, alam niya kung
ba, naranasan ni Jesus kasi naging tao siya. He knows how we feel in every situation we face. Kaya kapag nag-pray tayo, minsan, ayun din yung comfort na kapag yung mga tao, kahit sino nag-pray sa'yo, feeling mo walang may care, ganun. Pero si Jesus, di ba, kapag nag-pray tayo sa Kanya, alam niya yung nararamdaman natin. Exactly. Di ba? Sabi nga dito, when you and I talk with the Lord, He can identify with us. Alam ni Lord, kapag nagpe-pray ka, Lord, kahit ako nga po, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Pero si Lord naintindihan ka niya kasi He lived at home for 30 years. Di ba? 33 years si Jesus dito sa mundo. He knows the problem encountered there. Di ba? Alam niya lahat naman nangyayari sa buhay ng tao. He worked in a carpenter shop. Alam din niya kung paano maging trabahador. Kaya Lord, di ba, tulungan niyo po yung ikaw na working. Naintindihan ka ng Panginoon. He was hated and rejected. He can identify with the downtrodden. Sa mga ayaw kang kaibiganin, nireject ka ni ganito, ayaw sa'yo ni ganyan, di ba? Parang may mga ganyang mga pagkakataon na sobrang na-broken ka. Alam din ni Lord yung feeling na yun kasi siya mismo, naramdaman niya yung maging hated and rejected. Diba? Sabi nga dito, naalala niyo ulit yung kaninang prayer partner ni Charles Stanley. Sabi niya, yung sa pastor, I was able to identify with the pastor who faced the opposition in his church because I had faced a similar situation. Dati, kaya si Charles Stanley, kaya niyang ipag-pray ng buong puso yung pastor na yon. Kasi siya mismo, pastor siya. At dumaan din siya sa time na yung mga deacons, pinagtulungan din siya. Kaya alam niya yung pagdadaanan nung nagpapapray sa kanya. Di ba? Habang pinagpipray daw niya yung pastor na yon, inalala niya yung feelings ng rejection, yung mga kinakabahan ka mag-preach na alam mo naman, kontrabida yung mga members doon, ganun. Alam niya daw yung ganung feeling. Kaya doon daw yung nag-motivate sa kanya bilang friend na pag-pray talaga yung niya. Kaya bilang pastor nga rin, di ba? Ang mga pastor, kailangan din nila ng kaibigang pastor. Kasi nagkakaintindihan sila. For example, nung nagkwentuhan kami ni Megan, syempre, dahil pareho kami, parang madaling magets yung mga kinakwento niya, ganun. Ganun din sa mga, kunwari, si JM, nagkakwento siya kay pastor. Madali silang magka-gets na may mga member kang minahal, nalimutan yung kabutiang ginawa mo, umalis na lang, ng ganun-ganun, di ba? Parang nagkakaintindihan sila, kasi alam niyo, pareho sila ng Kaya sa atin din, di ba sabi dito, ito yung purpose daw ng suffering. One primary reason God allows us to suffer is so we can identify with others in our prayers. Kaya daw minsan may mga suffering ka pinagdadaanan kasi para daw pag nag-minister ka sa iba, mas effective ka. Kunwari, di ba, alam niyo yung mga na-sexual abuse, di ba? Sila pa yung si Joyce Myers, ilang na-sexual abuse siya. Ngayon, siya tuloy yung nagmi-minister sa mga na-sexual abuse, di ba? Nakakakilala sila kay Lord, nahihil sila. Kagaya rin yung anak ni Peter Tanchi, di ba? Yung Joy Mendoza ba yun, di ba? Ang dami niya rin na-share tungkol sa ganon kasi naranasan niya yung bagay na yun. Kaya sabi nga, di ba, until we suffer, we tend to stereotype. Parang dali daw natin mag-judge sa ibang tao na, ano ba yan, kulang ka lang sa pray, hindi ka kasi nagpe-pray, kaya nangyari sa'yo. Minsan nagja-judge tayo sa mga nararamdaman ng iba, sinasabi natin, drama mo lang yan, drama-drama ka eh. Pero kasi hindi mo naranasan yung naranasan nila. Pero kapag dumating sa time na ikaw na yung nandun, ganito pala yung feeling, ang sama ko pala, doon mo nare-realize, ang sama mo pala sa iba, na ikaw na yung nandun, parang inaano mo yung sarili mo na ganito pala yung feeling na magkamali. Yung kapag may nagkasala, grabe ka makakondem. Pero nung ikaw na, awang-awa ka sa sarili mo, na inaano ka, parang ganon na, parang kaya minsan, pinaparanas tayo ni Lord ng mga suffering para pag pinag-pray natin yung iba, nagiging mahabagin tayo, talagang nagkakaroon tayo ng care at concern. Pag pinag-pray natin sila talagang heartfelt, kasi naranasan mo rin yun eh. Ayan, di tayo yung nawawala ng pasensya kasi puro ka pray ka ba? Di ba? Puro minsan naging harsh tayo kasi di natin alam yung burden ng tao. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians 1:4, siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. Kaya ibig sabihin daw niya, yung verse na yan, sinasabi na, if we have never needed comforting, we won't know how to comfort others. Di ba? Kaya, salamat sa mga time na gano'n na kailangan natin yung comfort. Ngayon, naintindihan na natin yung mga tao din na kailangan ng comfort para maging comfort naman tayo sa kanila. Sabi nga, so if we are going to pray for others, kailangan mag-pray ka bago kayo mag-prayer partner. Sabihin mo, anong mga prayer request mo? Ano yung mga gusto mo ipag-pray ngayon? Kaya sila, yung naiyak agad, sige, ano yun? Yung parang naiyak. So, ibig sabihin kung
na ano mo na feel mong nalulungkot. So, syempre, hindi ka naman dapat yung parang no reaction ka. Kailangan naman makidama ka. Ganun. Di ba makikiano ka naman, makikidama ka. Di ba? Para maano naman yun. Ayun, na may care ka. Parang kailangan mo ng pambayad sa ganito. Teka, magkano ba pera ko dyan? Di ba? Yung mga ganun na nakikisimpatya ka. We must understand their hurts. Kailangan intindihin mo ano ba yung hurt niya. Bakit kaya siya umiiyak? Ba't ang lungkot niya? Intindihin natin. Pag-pray mo, Holy Spirit, tulungan niyo po akong maging caring. Tulungan niyo po ako maging sensitive sa need po ng tao. Di ba? And the only way to do that is to experience hurt ourselves. At minsan, ang pinaka-effective pa talaga mag-pray sa tao na yon, yung nakaranas din ng ganun, syempre. Yan. When we share in another's pain, we will pray with an earnestness we have never known before. Kaya, lalo na kung pinagdaanan mo yon, di ba? Alam mo talaga, minsan may mga ganyang mga babae, di ba, nagyayakapan na lang. Dahil, dama ko yan, danas ko yan, ganyan-ganyan. Mga gano'n na lang yung di ba? Pe-pray kita, alam ko yung nararamdaman mong yan, di ba? O sa mga nanganak pareho, ganyan-ganyan. O alam ko yan, ganyan-ganyan. O yung may mga anak na nagganto, ganyan ginawa, di ba? Para mga nagkakaintindihan siya. Yan, kaya pag nag-pray din tayo, desire the best for others. Siyempre, di ba, habang nagpe-pray tayo, lahat ng mga positibo, na mga kailangan ng tao, ipag-pray mo yan, sipagan mo lang, na ipag-pray lahat ng kailangan niya. Kailangan wag ka mag-die to self ka na, bless na nga itong tao na to, pag-pray ko pang i-bless to. Huwag ka na mainggit, alisin mo yung lahat ng mga ganyan-ganyan na nararamdaman mo. Na maganda na nga to, pag-pray ko pang gumanda. Diba? Hindi, talagang i-bless mo lahat ng mga blessing na alam mo, i-release mo lang sa Kanya. Kasi, nagda-die to self ka rin habang nagpe-pray ka para sa iba. Kailangan natin isik yung best for them, whatever the cost. Sabi nga daw, pag nagpe-pray tayo, walang kondisyon sa Diyos. Kunwari, ito daw babae na to. May isang babae, pinagpipray niya yung boyfriend niya kasi yung boyfriend niya, unbeliever, hindi Christian. Kaya sabi niya, Lord, pinagpipray ko po yung boyfriend ko, maging Christian naman po siya. Lord, gagawin ko lahat, maging Christian lang siya. Ang hindi ko lang gagawin, i-break siya. Pero Lord, gagawin ko lahat, wag lang i-break siya. Basta gawin niyo po siyang Christian. Kaya syempre, di ba, tingin natin sasagutin ng Panginoon yun. Paano ang kaparaanan ng Diyos para maging Christian siya, kailangan mag-break muna sila. Di ba? Kaya, hindi natin pwedeng bigyan si Lord ng kondisyon kapag may pinagpipray tayo. Kailangan, let His will be done. Di ba? Na kung, paano will ni Lord, mag-break kayo. Di ba? Para maging Christian siya. Di ba? Hindi natin alam yung way ng Panginoon. Kaya, hindi pwedeng may kondisyones sa Panginoon. Tapos, meron din isang ditong tatay, ang pangalan Carl. Tapos sabi yung tatay na to, si Tatay Carl, merong siya, meron siyang anak, 22-year-old son. Tapos yung anak niya na to ay naglayas, tapos nagdroga. Tapos ayun nga, hanggang sa nangyari, hindi lang siya nagdroga, nagbebenta na rin ng droga. Tapos, ang nangyari sa kanya, pinagpipray niya na sabi niya, Lord, pinagpipray ko po na umuwi na yung anak ko, tsaka wag po siya mahuhuli ng mga polis. Pero parang sa kanya kasi ayaw niyang mahuli ng pulis yung anak niya kasi baka daw yung reputasyon niya, parang sa kanya yung reputasyon niya yung nakasalalay. Pero parang nirebuke daw siya ni Lord doon, nagpray siya na parang unselfish ng prayer niya. Paano kung will ni Lord na para masagot yung prayer niya ay kailangan makulong yung anak niya para tumigil na talaga? Kaya sabi niya, sige Lord, kayo na po bahala. Basta yung anak ko po, tulungan niyo po na ma-deliver na makauwi na po siya, wag na siya mag-drugs. Kaya nangyari, doon sa anak niya, talagang nahuli ng pulis. Yan, at habang nung napunta na siya sa presinto para kunin yung anak niya, talagang doon na nagkaroon ng pagbabago doon sa anak niya nung naranasan ng makulong, ganun. Kaya doon na talagang nagbago na siya at naging okay na yung relasyon nilang mag-ama. Tapos sa pangalawang pagkakataon na lumayas yung anak niya, umalis yung sa bahay nila yung anak niya, ang reason na ay nag-ministry. Naglingkod na kasi sa Panginoon yung anak niya. Di ba? Kaya kapag nag-pray daw tayo, sabi dito, when we pray for someone, we must take our hands off the matter completely and let God work any way He sees fit. Kaya kapag may pinagpe-pray tayo sa tao, Lord, gawin mo lahat, wag lang po ganito. Di ba? Hindi ganun. Kundi, Lord, binibigay ko na po sa iyo yung anak ko, kapatid ko, yung mga ganito, yan. Kayo na po ang bahala. Kung ano po yung nakikita nyong paraan para mangyari po yung kalooban nyo, gawin nyo po. Yan, sabi nga, it may not come out the way we want it, but the outcome will always be in the best interest of both parties. Alam natin na
alam ni Lord yung best, di ba? Kaya pag nag-pray ka, pagkatiwala mo talaga na po. Tapos ito rin, yung isa yung being part of the answer. Pag nagpe-pray din daw tayo, dapat maging, gustuhin mo rin maging part ng sagot. For example, di ba yung parang, Lord, makabayad na po siya ng niya. Dapat kahit paano, nagbigay ka rin para makabayad siya. Ganun, parang hindi yung makabayad siya in Jesus' name, amen, bye. Ganun. Yan, if we aren't willing to be used to answer our own prayers, we aren't cooperating with God. Kasi sabi nga, as a result, He won't cooperate with us. He won't answer our prayers. Kasi parang sinasabi mo daw na, Lord, ayokong madamay sa problema ng tao na to, kayo na bahala dyan. Basta pinag-pray ko lang siya. Pero wala akong dyan, ayokong madamay dyan. Parang isipin niyo daw si Jesus, nung sinabi ni blind Bartimaeus na, Lord, gusto ko makakita. Paano kung sinabi daw ni Jesus na, sorry Bartimaeus, ayokong madumihan kamay ko. Kasi di ba nilagyan niya ng putik yon, kaya nadumihan talaga kamay ni Jesus. Paano daw kung ganun si Jesus na, parang sorry ayokong madamay sa dyan. Parang ganun, sabi nga, God will not hear our prayers of isolation. If we aren't more interested than that, then He's not interested in our prayers. Kung nagpe-pray daw tayo, masabi lang na lang, pero wala ka naman daw gustong gawing part, alam niyo yung parang faith without works is dead. Na parang kung ipe-pray mo to, syempre that may work ka rin na gawin. Sabi nga, as long as we ask and do nothing, He will listen and do nothing. Diba? If it costs us nothing, we can expect little in return. Kaya ang sample dyan, sabi nga, don't pray for missionaries. Huwag ka daw mag-pray na magkaroon ng mga missionaries kung ikaw mismo ayaw mo mag-mission. Kung ikaw daw mismo ayaw mo ipadala yung anak mo para maging missionary. Don't pray for others' financial need unless you're willing to give yourself. Huwag mo ipag-pray na, Lord, i-bless mo siya, i-meet niyo po yung need niya. Kung ikaw mismo, ayaw mo naman magbigay sa kanya. And don't pray for the lost unless you're willing to go to them and share what Christ means to you. Lord, naba po marami pong maligtas na mga kaluluwa. Pero ayaw mo naman sumali sa mga humahayo, nag-outreach o nag-share ng Word of God. Kaya diba, kapag nagpe-pray din daw tayo, dapat maging part din tayo ng answer. Kung nagpe-pray ng damit yung tao na yon, edi mag-isip ka, baka may damit ako na pwede sa kanya. Di ba ganun? Kaya nagiging part na rin tayo. Sabi nga, we must persevere. Yan. When we intercede for others, we must persevere. Huwag tayong sumuko agad. Kailangan, maging willing tayo na mag-pray hanggang sumagot ang Panginoon. Kasi sabi nga daw, ang one reason daw bakit bakit ayaw mag-pray ng iba, kasi ayaw nilang mag-pay ng price. Di ba ang pagpe-pay ng price, yung kailangan mo maglaan ng time. For example, sa prayer marathon, di ba, parang ilang oras yun na parang dami-dami mo ipagpe-pray. Pero talagang ganun yung price ng kung gusto mo talaga makita yung outcome na gusto mo mangyari, na may mga sitwasyon kasi na ang hirap na talaga masolusyonan. Kailangan mo na talaga i-prayer marathon para talagang para magkaroon ng mga changes, ganun. Sabi rin, if we are really burdened for someone, kung talagang nabibigatan yung kalooban mo, may care ka talaga nun sa tao na yun, mararamdaman mo yung nararamdaman niya. Hindi ka pwedeng mag-stop mag-pray hanggang hindi na tatanggal yung kabigatan. No, Lord, pag-pray ko talaga, naranasan niyo ba yung ganun na bigat kalooban niyo? Na para sa'yo, hindi gagaan hanggat hindi ka nagpe-pray. Kaya yung parang ganun na, binibigay sa'yo ni Lord yung ganung burden para ipag-pray siya. Yan. Pero yung iba naman daw, nagpe-pray sa dahil naawa lang, pero soon makakalimutan din daw nila yun. Pero ang totoo talagang nabe-burden, may malasakit. Hindi ka daw titigil mag-pray hanggat, alam mo yun, hindi natatanggal yung burden. Kaya sabi daw dito, sino sa inyo may true friends? Para ma-sure nyo daw kung totoong kaibigan nyo. Sabi ito, one true test of loyalty to our friends is if we are willing to lay down our lives for them in prayer. Talaga, mahal mo ako, pag-pray mo nga akong 3 oras, ikaw na lang. Diba? Kaya parang doon mo makikita na kung BFF talaga tayo, mag-prayer marathon tayo, paramihan tayong oras. Diba? Parang doon mo makikita, our faithfulness to our friends can be measured by the consistency of our prayers for them. Kung talagang best friend tayo, mag-prayer meeting tayo. Diba? Talagang ipag-pray natin yung mga bagay na yan sa buhay natin. Diba? Minsan kasi ang mga magkakaibigan kayo yung nag-share ng mga burdens, problema. Ngayon, kung totoong kaibigan kayo, ipag-pray nyo yung kaibigan nyo. Diba? Na, Lord, alalalim mo itong kaibigan kong to, na ganyan-ganyan. Diba? So, yun yung mga true friends natin. Kaya sabi nga daw, mayaman daw yung tao na may kaibigan siyang praying friend. Diba? So, kung meron kayong praying friend, mapalad ka. Kasi talaga isipin mo, may ganong nagkikare sa'yo.
Sabi nga daw, when nagsisinungaling daw tayo kapag sinabi mo sa kapatiran mo, I love you, pero hindi mo naman daw siya nababanggit, pinagpipray mo ba ako? Um, ah, yung parang hindi maalala kung kailan, ganun pa. Ang kung nagsasabi ka ng I love you sa kapatiran mo o mga kaibigan mo, dapat pinagpipray mo din sila. Kasi kapag mahal daw natin yung isang tao, pagpipray natin sila. Yan, ilang beses daw may nagsabi sa'yo, pag-pray niyo ako oo ka lang, pero totoo, di mo naman naalala, di ba? Kaya yun nga, ang sabi nga dito, talagang sabi, we need to examine ourselves to see kung alam ba talaga natin yung pagmamahal, kung mahal ba talaga natin, marunong ba talaga tayo magmahal. Kasi kapag mahal mo daw yung tao, you will pray consistently, di ba? Pamilya natin, dahil mahal natin, araw-araw ang banggit natin sa prayer. Kaya ganun din, kaya sabi nga daw, ngayong oras na to, mag-isip kayo ng 3 tao na merong may mga burdens, heartaches, or specific needs. Pag-pray mo na yung 3 tao na yon ay ipakita sa'yo ng Panginoon ano bang kailangan nila. O kaya mamaya, i-apply natin to na yung mga kung minililid ka sa'yo si Lord na ipag-pray ng mga tao, pag-pray mo na i-reveal sa'yo ni Lord ano yung need niya, ganon. And ask God for a real spirit of compassion. Pag-pray mo na, Lord, magkaroon po talaga ako ng malasakit, ng pagmamahal dito sa mga tao ipagpipray ko. At tulungan niyo po ako, Lord, kung paano ko sila ipagpipray. Yan, as the Lord leads. Kaya sabi nga daw, if all of us were to start praying for one another, kung magpipray daw talaga natin, pagpipray natin ng bawat isa, bababa yung kapangyarihan ng Holy Spirit, ibe-bless tayo lahat. Yung mga broken families, maayos sila. Yung mga business, ibe-bless ni Lord. Yung mga churches, magiging patuloy yung revival kung nagpe-pray tayo. At grabe daw talaga, di ba? Yung mga gagawin ng Panginoon kung bawat isa sa atin talaga ay nagpe-pray sa bawat isa. Sabi, but you will never be the same nor pray the same again. Kapag in-apply daw natin itong mga principles na to. Kaya ngayong gabi na to, di ba, be a prayer partner to somebody today. Kaya syempre sa tulong ng Holy Spirit, na pag nagpapuspos tayo ng Holy Spirit, i-reveal ng Panginoon sa atin ano yung mga bagay na dapat natin ipag-pray. Kaya sa lahat din ng mga na-mention natin kanina, di ba? Alalahanin natin lahat to. Kasi tayo pa rin yung mga partner ng Panginoon para magawa yung kalooban niya sa mundong ito.